Okay. Alam niyo ba yung mga sila absent? Under the weather. Oh! I thought Princess and Nubeo are absent. They are here now. Also, my God. Can you please double your time and sit properly? Do you remember our classroom rules, guys? Yes! Naalala niyo ba ang classroom rules natin? Hindi na. So, some of you ay hindi na naalala ang ating classroom rules. So, let's fix it again. Okay, number one rule. Rule number one. Anyway, are you happy? Okay. Rule number one, everyone, please read. Listen attentively. Second, read actively. Third, act respectfully. And fourth, raise your hands to speak. Clear ba? Clear ba ang kasunod natin? Yes! Last time I gave you an assignment, right? Abigail, can you state the answers in our assignment? Number 1 po is C. Number 2, B. Number 3, A. Number 4, A. And 5, B. Okay, lahat ng answers ni Abigail ay tama. Meron ba kayong kagaya sagot sa kanya? Okay, who can try? How about 4, 3, 2, 1. Okay, kindly pass your paper. Thank you. I have here the pictures. Elizabeth, pwede mo ba sabihin kung ano napapansin mo sa dalawang larawan na narito? First picture po is very messy below, but the other one is very peaceful and sweet. Okay, sabi ni Elizabeth, the first picture shows daw na ang gulo, sobrang messy. Then the second picture is peaceful. How about you, Melody? Sa first picture is maraming kalat sa city. Tapos sa second picture sa mga painilis ko sa mga crowd. Malinis. Ikaw, Nubea, kung papapiliin ka, alin dito sa dalawa ang pipiliin mo at bakit? I would choose the second one because super simple lang ng pamumuhay and then walang pollution unlike the other one na magulo at magulo. Okay, very good. Thank you. How about you, Maria? Sa napapansin mo sa sitwasyon natin ngayon sa mundo, alin dito ang mas madalas mo nakikita? Sa sitwasyon ngayon? Alin ngayon sa mundo? Ang madalas ko natin nakikita ay yung unang larawan ko. Bakit? Ano pala po. Okay, thank you very much, Maria. How about you, Princess? Base po sa situation natin na kaganapan ngayon, meron po some cases na ganito sa first picture at meron namang cases na ganito sa second picture. So, ito po sa second picture is makikita siya sa mga province. Ito namang first picture ay madalas siya makita sa mga syudad kasi nga puno na ng mga pollution paligid. That's all na. Tama. Diba, sa ating, ngayon, environment natin, somehow, meron pa rin madumi at meron din namang malinis. At dahil dyan, bigay niyo ang inyong mga sarili na wowing club. Alam niyo ba kung anong wowing club? Dito! Dito lamang yun. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hep, hep, hooray! Okay, everyone, stand. And let's do the wowing club. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3,
Very good. Let's give Nubea 5 claps. Kagaya nga nasabi ni Nubea, no, hindi lang na-maintain ngayon yung clean environment at healthy environment kasi nga, nag-advance na yung technology natin, marami na mga makina na nakapasira sa ating kapiligiran. Diba? Kagaya ng mga sasakyan, mga factory na may mga nag-cause ng air pollution. Aside from that, is yung mga tao dito is hindi gaano kadisiplinado. Tama, di ba? Hindi nyo sa sarili nyo, minsan kayo dahil ay may mga times na hindi nyo maiiwasang magkalat sa ating environment. Tama ba ako, Maria? O, yan. Kaya, sa atin pa lang, hirap na talaga magkaroon na or mag-maintain yung clean at healthy na environment kasi tayo din mismo mga tao ay hindi gaano kadisiplinado. So, here are some causes of poor environmental sanitation. Can you please read everyone? Causes of poor Everyone! Causes of poor environmental sanitation. Improper garbage disposal, uncollected waste, smoke from factories and vehicles, oil spills, water waste from piggeries and factories, open sanitation or improper toilet use. Ayan, ito yung mga causes ng poor environmental sanitation. The first is improper garbage disposal. O, sino nagkakos ng improper garbage disposal? Humans, mga tao, persons, yan. Tayo, kasi tingnan mo pa lang dito sa classrooms natin, marami na agad na kalat. Dito pa nga lang sa loob ay marami na kalat, ano pa kaya sa labas, di ba? Next one is uncollected waste, o yung mga basura naman na hindi na, doon na tayo siya, pero hindi na nakukuha. Third one is smoke from factories and vehicles, kagaya yung sinabi ko kanina. Yung mga usok na nagkakos ng air pollution galing sa mga factories at saka vehicles. Third, the fourth one is oil spills. Ito yung nakaraan, di ba? Nagkaroon tayo ng oil spills dahil sa mga sa barko, lubog. At nagkakos siya ng sakit din dahil sa mga isda, nalalason. The fifth one is water waste from fisheries and factories. Kagaya po yung doon naman yung mga, para din siya oil, pero hindi yung mga dumi galing sa piggeries and sa factories. And the last one is open deletion of improper toilet use. Yung mga toilet na hindi na natutusan, yung mga ingay na mga panghiyan. So, let's naintindihan ba yung mga causes na poor environmental. Next one is, pumunta tayo sa effects on health ng poor environmental. Everyone, can you please read? Effects on health. Attacks pests like flies, rats, and cockroaches to spread diseases. Decomposing waste produces foul odor and respiratory issues. Contaminated water causes diarrhea, skin infections, and food poisoning. Burning garbage releases toxic smoke that can cause asthma and cancer. Smoke pollution affects the lungs, heart, and may cause birth defects. Marine pollution harms sea life and makes seafood dangerous to eat. Ayan, ito yung mga causes ng defects sa ating health. First one is attack pests like flies, rats, and cockroaches which spread diseases. Yung pag maraming kalat, diba, lalo na mag-flood, ang daming nagkakalat ng mga kalat, diba, pag nagbaha. Tapos after nun, ang dami ng mga daga, mga cockroaches, mga flies na dumadapo sa mga balat natin na galing sa mga dumi. So, yun, nagkakos yun pwede tayo magka-dengue, yung sa, ano nga yun? Leptospirosis, ganon. So, next one, is decomposing waste produces foul odor and respiratory issues. Yung mga mababaho is nakaka-apekto sa ating baga. Diba? Pag sobrang pusing ng mga amoy,
siya yung batas